Napansin mo na ba kung paano ang ilang tao ay tila hinahabol ng pera, na parang magnet, samantalang ang iba naman ay buong buhay na nagpupunyagi, ngunit hindi pa rin umaasenso? Ang nakapagtataka, madalas mas kaunti ang kanilang trabaho, mas marami silang nagagawang pagkakamali, subalit tila pabor pa rin sa kanila ang lahat. Matagal akong kinakitaan ng pagkamangha rito. Dati, ang akala ko'y nasa sipag, edukasyon, o swerte ang sikreto. Hanggang sa matuklasan ko ang isang bagay na tila lubos na katawa-tawa, ang frequency ng aking mga iniisip ang nagdidikta sa balance ng aking bangko. Imposible, alam ko. Ngunit ang totoo, bawat bagay sa universo ay nagba-vibrate sa isang partikular na frequency, kasama na ang pera. Hindi lang ito papel, ito ay enerhiyang nakakubli sa pisikal na anyo. At kapag ikaw ay nagba-vibrate sa frequency ng kakulangan, takot, o pagdududa, ang pera ay hindi ka lang mahahanap. Ito ang napagtanto ko nang kumikita ako ng mas mababa sa $100 sa isang linggo at lubog sa utang. Hindi ko alam noon, ngunit ang isip ko ay nakatutok sa maling istasyon. Ang unang pagbabago ay naganap nang itigil ko ang pagpupumilit na kumita ng pera at nagsimulang baguhin ang aking panloob na frequency. At ang unang hakbang tungo rito ay ang pag-unawa sa kung ano ang humaharang sa akin. Sapagkat walang sinuman ang ipinanganak na may harang sa pananalapi, natututunan nating hadlangan ang ating sarili. Mula pagkabata, naririnig natin ang mga pahayag tulad ng pera ay hindi nakakabili ng kaligayahan, marumi ang pera, mahirap umasenso ng matapat. At ang mga ideyang ito ay lumilikha ng isang subconscious program na nagtataboy sa kasaganaan. Naranasan ko ito mismo. Kahit nang magsimula akong kumita ng mas malaki, nakakahanap ako ng paraan para mawala ang lahat. Para bang may bumubulong sa loob ko, hindi mo ito karapat-dapat. Ngunit nang maunawaan kong ang isip ko ay isang frequency transmitter, sinimulan kong obserbahan ang nararamdaman ko tuwing naiisip ko ang tungkol sa pera. At alam mo ba kung ano ang natuklasan ko? Na bawat isipin ng takot, bawat pag-aalala sa mga bayarin, bawat pakiramdam ng pagkakasala sa pagnanais ng higit pa ay naglalagay sa akin sa tono ng kakulangan. Hindi pera ang problema. Ito ay ang enerhiya na aking ibinubuga patungkol dito. At sa sandaling iyon, naunawaan ko, ang universo ay hindi tumutugon sa kung ano ang gusto mo, tumutugon ito sa kung ano ka. Pag-isipan mo. Ilang beses mo nang sinabi, gusto ko ng mas maraming pera, ngunit, sa parehong oras, nakaramdam ng takot na hindi mo mabayaran ang mga bayarin. Ilang beses mo nang tiningnan ang isang taong matagumpay at inisip, swerte lang siya, o hindi yan patas. Sa bawat paggawa mo nito, naglalabas ka ng vibration ng pagtutol. At ang pagtutol ay kabaligtaran ng kasaganaan. Kailangan kong sirain ang kaisipang ito sa pamamagitan ng pag-uulit araw-araw, ako ay kayamanan. Ako ay kasaganaan. Hindi bilang isang walang lamang mantra, kundi sa pamamagitan ng tunay na pagdama nito bilang katotohanan bago pa makita ang mga resulta. Doon nagsimulang mangyari ang isang pambihirang bagay. Ang mga oportunidad ay nagsimulang lumitaw mula sa kung saan. Nakilala ko ang tamang mga tao, natagpuan ang tamang mga negosyo, at nagkaroon ng mga ideya na tila nahulog mula sa langit. At ang aking financial frequency ay nagsimulang magbago. Hindi dahil nagbago ang mundo sa labas, kundi dahil nagbago ako sa loob. Ang aral dito ay simple, hindi mo naakit ang gusto mo, naakit mo ang iyong vibration. Nang matuklasan kong ang lahat ay frequency, ang unang tanong na pumasok sa isip ko ay, kaya paano ko babaguhin ang sa akin? Ito ang isa sa pinakamalaking pagbabago sa buhay ko, dahil napagtanto kong hindi sapat ang paminsan-minsang pag-isip ng positibo o pag-uulit ng mga motivational phrase na umaasang gagawin ng universo ang lahat. Kinakailangan ng isang kumpletong pag-aayon sa isip, damdamin at enerhiya. At nagsimula ang prosesong ito nang maunawaan kong ang frequency ng pera ay isang vibration ng paglawak, hindi takot. Hindi mo maaakit ang kasaganaan kung ikaw ay nanliit, nag-aalala, inihahambing ang sarili, o sinusubukang kontrolin ang lahat. Ito ay parang sinusubukang tumutok sa isang istasyon ng radyo habang iniikot ang dial sa kabilang direksyon. Noong panahong iyon, nagtatrabaho ako hanggang sa maubos ang aking lakas, nag-o-overtime sa Toronto Fire Department, at habang mas nagsisikap akong kumita, mas tila nawawalan ako. Patong-patong ang mga bayarin at ang aking katawan ay may pasanin ng pagkabigo. Hanggang isang araw, pagkatapos ng isang mahaba at nakakapagod na shift, hiniram ako ng isang kasamahan ng isang libro. Ito ang Think and Grow Rich ni Napoleon Hill.
Wala akong ideya na babaguhin ng mga pahinang iyon ang lahat. Binasa ko ang bawat linya na parang ito ay isang nakatagong mapapatungo sa realidad. At sa unang pagkakataon, napagtanto ko, ang pera ay isang resulta, hindi isang layunin. Naakit ito sa mga taong nagba-vibrate sa tamang frequency ng layunin, pasasalamat, at pananaw. Sinimulan kong ilapat ang aking natutunan, at ang unang ehersisyo ang pinakamahirap, baguhin ang aking damdamin bago baguhin ang aking realidad. Ito ay nangailangan ng isang uri ng pananampalataya na hindi ko pa naranasan. Magigising ako at, sa halip na isipin ang mga utang, i-imagine ko ang aking bank account na puno. Lalakarin ko ang mga lansangan na parang nakamit ko na ang kalayaan sa pananalapi. Mukha itong baliw, at marahil nga, ngunit may isang bagay sa loob ko ang nagsabi na sinusubukan ko ang isang hindi nakikitang batas. At habang pinananatili kong buhay ang larawang iyon, lalong tumugon ang mundo. Isang araw, nagkaroon ako ng isang simpleng ideya, magbukas ng isang maliit na kumpanya ng paglilinis. Wala akong karanasan, walang formal na edukasyon, walang kapital. Isang lumang floor polisher lamang at ang paniniwala na kaya ko. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa aking unang taon, kumita ako ng higit sa $100,000. Ito ay isang kalabisan na halaga para sa isang taong, mga buwan lang ang nakalipas, ay halos hindi makabayad ng upa. At hindi ito nagkataon. Ito ay frequency. Sa bawat pagkakataon na nakikita ko ang sarili ko na maunlad, lalo akong nagiging kumpiyansa. At ang kumpiyansa ay lumilikha ng paggalaw, ang paggalaw ay lumilikha ng aksyon, at ang aksyon ay lumilikha ng mga resulta. Ang nakakatuwa ay nang magsimula akong umasenso. Sasabihin ng mga tao sa paligid ko na swerte ka. Ngunit ang swerte ay hindi tsansa, ito ay pagkakahanay. Inihanay ko lamang ang aking sarili sa isang bagay na laging nariyan, ngunit hindi ko makita. Hindi kailanman problema ang kasaganaan, ang aking pananaw ang problema. At marahil yun din ang iyong kaso. Sapagkat hanggat patuloy kang nagba-vibrate sa pagkabalisa, pagkakasala, o sama ng loob, hinaharangan mo ang natural na daloy ng buhay. Isipin mo kung ilang beses kang natatakot tumingin sa iyong bank statement. Ilang beses mong iniiwasang isipin ang hinaharap dahil natatakot kang mabigo. Ang takot na ito ay isang mababang frequency, at idinidiskonekta ka nito mula sa mga oportunidad na maaaring magpabago sa lahat. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Stanford University na isinasara ng utak ng tao ang pagkamalikhain kapag nasa ilalim ng financial stress. Sa madaling salita, ang takot ay literal na bumubulag sa iyo sa mga solusyon. Ngunit kapag binago mo ang iyong vibration, ang iyong utak ay nagsisimulang makakita ng mga posibilidad na hindi umiiral noon. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng pamumuhay. Hindi ito teorya, ito ay pagsasanay. Bawat umaga, sinasanay ko ang aking isip na parang kalamnan. Sa halip na magtanong, paano ko babayaran ang mga bayarin? Itatanong ko, ano ang susunod na ideya na maaaring magpayaman sa akin? Ang simpleng pagbabagong ito ng focus ay naglipat ng aking frequency mula sa kakulangan patungo sa paglikha. At iyan ang gusto kong maunawaan mo, ang iyong frequency ay hindi nagbabago sa swerte, nagbabago ito sa kamalayan. Kapag itinaas mo ang nararamdaman mo, nagsisimulang magbago ang nakikita mo. Palagi kong sinasabi, hindi mo kailangang lupigin ang tagumpay, kailangan mong maging tugma dito. At kapag nangyari yon, kusang bumubukas ang mga pinto. Dahil ang universo ay hindi nakakaintindi ng pagpupunyagi, nakakaintindi ito ng vibration. Ang pagbabago ng frequency ay hindi isang kaganapan, ito ay isang tuloy-tuloy na estado ng kamalayan. Natutunan ko ito sa mahirap na paraan nang mapagtanto kong ang pinakamalaking kalaban ng kasaganaan ay hindi ang kakulangan ng oportunidad, kundi ang tahimik na pagbalik sa dating gawi. Sapagkat kahit nang magsimula akong kumita ng pera, natatakot pa rin ako na mawala ang lahat. At ang takot na ito, banayad at palagian, ay ang parehong enerhiya na nagpapanatili sa akin na nakulong noon. Kaya naman maraming tao ang nakakamit ang isang bagay at, di nagtagal, bumabalik sa simula. Binabago nila ang mga resulta, ngunit hindi nila binabago ang frequency. Naalala ko ang isang panahon kung kailan tila maayos ang lahat. Lumalaki ang kumpanya, mayroon akong mga empleyado, kontrata, at nagsisimula ng maging pamilyar ang pakiramdam ng tagumpay. Ngunit pagkatapos, bigla, nagsimula akong makaramdam ng pagkaasiwa. Hindi sa trabaho, kundi sa aking sarili. Para bang hindi ko karapat-dapat ang labis na tagumpay.
Ang self-sabotage na ito, ang tahimik na pagdududa, ay nagsimulang kumain sa aking sigla. At sa sandaling iyon, naunawaan ko ang isang malalim na katotohanan. Ang subconscious mind ay hindi tatanggap ng kasaganaan kung hindi ito nakahanay sa imahe na mayroon ka sa iyong sarili. Kung nakikita mo ang sarili mo bilang karaniwan, mahirap o limitado, kukumpirmahin ng universo ang pananaw na iyon. Kaya naman nagsisimula ang tunay na pagbabago kapag binago mo ang paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. Kailangan kong ireprogram ang aking self-image, at ito ang pinakamakapangyarihang hakbang ng aking buhay. Bawat araw, titingin ako sa salamin at ipapahayag, ako ay isang maunlad na tao. Ako ay kasaganaan. Ako ay isang magnet para sa mga oportunidad. Sa simula, pakiramdam ko ay kasinungalingan ito. Ngunit ang patuloy na pag-uulit ay nagsimulang mag-reconfigure ng isang bagay sa loob ko. Tinatawag itong neuroplasticity ng agham, ang kakayahan ng utak na lumikha ng mga bagong koneksyon sa pamamagitan ng pag-uulit ng mga iniisip at damdamin. Bawat positibong affirmation na nadama ko ng malalim ay naging bagong sinapse, isang bagong frequency. At ganoon ka nagbabago mula sa loob palabas. Sapagkat kapag lumawak ang iyong self-image, susunod ang iyong pag-ugali. Nagsisimula kang kumilos ng iba. Nagsasalita ka ng may higit na kumpiyansa. Pumapasok ka sa mga lugar kung saan dati pakiramdam mo ay maliit ka. Gumagawa ka ng mga desisyon ng may paninindigan. At tumutugon ang mundo sa iyong bagong vibration. Para kang tumigil sa pagiging pulubi at naging kasama ng universo. Marami ang naniniwala na kailangan nilang makita ang mga resulta para maniwala, ngunit ang totoo ay kabaligtaran. Kailangan mong maniwala para makita. Ganoon ang nangyari sa akin. Bago ako magkaroon ng isang sentimo, nakita ko ang sarili ko na mayaman. Bago ako magkaroon ng pagkilala, nadama ko na karapat-dapat ako. At ang pagkakaisa na ito sa pagitan ng pakiramdam at pananaw ang nagbubukas sa mga daluyan ng manifestasyon. Sapagkat ang universo ay hindi nakakaintindi ng mga salita, nakakaintindi ito ng vibration. Ipinakita ng pananaliksik mula sa Harvard Business School na ang mga taong nagsasanay ng emosyonal na visualization sa loob lamang ng 5 minuto araw-araw ay pinapataas ang kanilang produktibidad at kalinawan ng layunin ng hanggang 30%. Hindi ito salamangka, ito ay energetic focus. Ang isang isip na nagba-vibrate ng may layunin ay nagsisimulang makakita ng mga oportunidad na dati hindi napapansin. Naranasan ko ito. Nang tumigil ako sa pagtingin sa sarili ko bilang isang taong pilit na nabubuhay at nagsimulang makita ang sarili ko bilang isang lumilikha ng kayamanan, lumitaw ang mga bagong ideya. Nagkaroon ng mga di inaasahang pakikipagtulungan. At lahat ay nagsimulang dumaloy. Tandaan ito, hindi ikaw ang sinasabi ng mundo na ikaw. Ikaw ang pinaniniwalaan mong sarili mo. Ang frequency ng kayamanan ay hindi tungkol sa pagiging mas marami, ito ay tungkol sa pagiging mas higit. Ito ay tungkol sa pagpapataas ng paraan ng iyong pag-isip, pakiramdam, at pagkilos. Kapag tunay na naniniwala ang iyong isip na mayaman ka na, walang ibang pagpipilian ang universo kundi kumpirmahin iyon sa iyong realidad. Dahil sa huli, ang bawat pagpapakita ay salamin lamang ng kung ano ang dala mo sa iyong kalooban. Dumating ang isang punto kung saan napagtanto ko na ang pagbabago ng aking mindset ay simula pa lamang. At ang pagpapanatili ng bagong frequency na ito ay humihingi ng isang mas malalim na bagay, disiplinang emosyonal. Dahil ang universo ay hindi tumutugon sa iyong ginagawa ng isang beses lang, tumutugon ito sa iyong patuloy na nararamdaman. At karamihan sa mga tao ay hindi ito nauunawaan. Naniniwala sila na maaari silang mag-isip ng kasaganahan sa loob lamang ng ilang minuto sa umaga, pagkatapos ay gugulin ang natitirang bahagi ng araw sa pagrereklamo, pagdududa, o pag-aalala, at makakaakit pa rin ng kayamanan. Ngunit hindi ganyan gumagana ang enerhiya. Hindi ka maaaring magpalabas ng vibration ng kakulangan at umasa ng resulta ng kasaganahan. Natutunan ko ang aral na ito sa isa sa mga pinakamahihirap na panahon ng aking buhay. Matapos maranasan ang tagumpay sa pananalapi, nawalan ako ng isang mahalagang kontrata. Nagsimulang magpatong-patong ang mga utang, at sa isang maikling sandali, bumalik ang matagal ng takot. Naaalala ko ang isang partikular na gabi, nakaupo ako sa aking kusina, nakatitig sa tumpok ng mga bayarin, at naramdaman ko ang pamilyar na paninikip sa aking tiyan. Nagsimulang ulitin ng isip ko ang parehong pattern, paano kung matapos ang lahat? Paano kung mawala ang lahat ng aking nakamit?
Sa sandaling iyon ko napagtanto na ang tunay na pagsubok ay hindi tungkol sa pera, ito ay tungkol sa frequency. Ipinikit ko ang aking mga mata at sadyang nagpasya na itaas ang aking vibration. Nagsimula akong huminga ng malalim, nakadarama ng pasasalamat sa lahat ng mayroon pa ako, sa lahat ng aking natutunan. At napagtanto ko ang isang makapangyarihang bagay, ang pasasalamat at takot ay hindi maaaring magsabay. Kapag inilagay mo ang iyong sarili sa isang kalagayan ng pasasalamat, agad mong nililipat ang iyong frequency. Para itong sinasabi sa universo, nagtiwala ako sa iyo. At kung saan may tiwala, may daloy. Nagsisimulang umikot muli ang enerhiya, bumabalik ang mga ideya, lumilitaw ang mga solusyon. Kinabukasan, nakatanggap ako ng di inaasahang tawag na may bagong oportunidad na hindi lang sumakop sa aking mga pagkalugi, kundi nagbukas din ng mga pinto na mas malaki pa kaysa sa mga nagsara. Mula noon, ang pasasalamat ay naging isa sa aking pinakamakapangyarihang kasangkapan. Ginagamit ko ito bilang isang vibrational switch. Tuwing may tila nagiging mali, tinatanong ko ang sarili ko, ano ang nakatagong biyaya dito? Dahil palagi itong mayroon. Pinapatunayan ito ng agham, ipinakita ng mga pag-aaral mula sa University of California na ang mga taong nagsasagawa ng pang-araw-araw na pasasalamat ay may mas mataas na antas ng dopamine at serotonin, ang parehong neurotransmitters na nauugnay sa pakiramdam ng kasaganahan at kagalingan. Sa madaling salita, ang pasasalamat ay literal na nagtataas ng iyong biological frequency. Ngunit ang sikreto ay ang pagiging tuloy-tuloy. Hindi mo ililipat ang iyong vibration sa pamamagitan ng paminsan-minsang pasasalamat. Kailangan mong maramdaman ito araw-araw, lalo na kapag tila walang saysay ang mga bagay. Sa mga sandaling iyon mo pinapatunayan kung tunay kang naniniwala. Ang disiplinang emosyonal ang pundasyon ng pagpapakita. Kailangan mong sanayin ang iyong sarili na manatili sa tamang frequency, kahit na ang lahat sa paligid mo ay pilit kang hinihila pabalik sa kakulangan. Madalas kong sabihin, ang tunay na kayamanan ay kapag nararamdaman mo ang kasaganahan bago pa man dumating ang pera. Dahil kapag nauna ang emosyon sa katotohanan, ang katotohanan ay nagiging hindi maiiwasan. Ang vibration ang lumilikha ng landas. At ang emosyonal na katatagan na ito, ang hindi natitinag na pananampalataya, ang nagbabago ng pagnanais sa realidad. Kung sino ang nakakabisado ang kanyang panloob na kalagayan ay hindi na umaasa sa panlabas. At kapag narating mo ang puntong iyon, wala at walang sinuman ang makakahadlang sa daloy ng kasaganahan sa iyong buhay. Natuklasan ko na ang frequency ng kayamanan ay hindi lamang isang kalagayang pangkaisipan, ito ay isang paraan ng pamumuhay. Naroroon ito sa bawat desisyon, bawat usapan, bawat tahimik na pag-isip na mayroon ka tungkol sa iyong sarili. Kapag nilipat mo ang iyong vibration, nagsisimulang isaayos muli ng universo ang lahat sa paligid mo. Ngunit kung nais mong maging matatag ang pagbabagong ito, kailangan mong maunawaan ang isang mahalagang bagay, ang enerhiya na iyong inilalabas ay ginagabayan ng kapaligiran na iyong tinitirhan at ng mga taong pinipili mong panatilihing malapit. At iyon ang isa sa pinakamahihirap na aral na kailangan kong matutunan. Nang nagsimula akong umunlad, napansin ko na marami sa mga taong nakapaligid sa akin ay hindi handa para sa bagong antas na iyon. Sinabi nilang masaya sila sa aking tagumpay, ngunit patago nilang pinapaalala sa akin ang aking mga limitasyon. Mag-ingat ka, baka mawala ang lahat, hindi magtatagal iyan, hindi ganoon kadali ang buhay. Ang mga pariralang ito ay tila hindi nakakapinsala, ngunit ang mga ito ay mga frequency na nagkukubli bilang pag-aalala. At ang pinakamapanganib na bagay ay kapag pinapalakas mo pa ang iyong sarili sa pag-isip, nagsisimula kang maniwala sa kanila. Natagpuan ko ang aking sarili, sa ilang ulit, na pinaliit ang aking mga pangarap upang maiwasan na maging hindi komportable ang iba. At doon ko napagtanto, hindi mo kailanman mapapanatili ang isang mataas na vibration kung patuloy mong palilibutan ang iyong sarili ng mga taong mababa ang vibration. Kailangan kong gumawa ng isang masakit na desisyon, ang lumayo, hindi dahil sa kayabangan, kundi para sa proteksyong pang-enerhiya. Ang vibration ng kakulangan ay nakakahawa. Nagkukubli ito sa mga biro, batikos, at makatotohanang payo. Ngunit ang pagiging totoo ng mga taong ito ay salamin lamang ng kanilang sariling mga limitasyon. At kung nais mong dumaloy ng natural ang kayamanan sa iyong buhay, kailangan mong lumikha ng isang energetic field na sumusuporta dito. Kaya't nagsimula akong maghanap ng mga kapaligiran na nagpapalawak ng aking pananaw. Nagsimula akong dumalo sa mga seminar, magbasa ng mga aklat araw-araw, manood ng mga lektura, at makipag-usap sa mga taong malawak mag-isip.
At habang mas pinalilibutan ko ang aking sarili ng enerhiyang ito, mas ipinakita sa akin ng universo ang mga landas na minsan ay tila imposible. May isang prinsipyo sa pisika na tinatawag na harmonic resonance. Sinasabi nito na ang dalawang katawan na nagva-vibrate sa parehong frequency ay nagsisimulang mag-impluensya sa isa't isa hanggang sa mag-synchronize ang kanilang mga vibration. Ganito rin ang nangyayari sa mga tao. Nagsisimula kang maging kahawig ng mga taong madalas mong kasama. Ang iyong mga paniniwala, ang iyong pananalita, maging ang iyong postura ay sumasalamin sa mga vibration na nakapaligid sa iyo. Kaya, kung masyado kang nagtatagal sa mga negatibong kapaligiran ng batikos, takot, at reklamo, mahahatak pababa ang iyong vibrational field kahit na mayroon kang magandang intensyon. Mas malakas ang kolektibong enerhiya kaysa sa pansariling kagustuhan. May isang panahon kung saan kailangan kong pumili sa pagitan ng pananatili sa kaginhawaan ng alam ko o ang pag-abante sa isang ganap na bagong antas ng kamalayan. At sa puntong iyon ko naunawaan na ang presyo ng pagpapalawak ay ang pagpapakawala. Kailangan mong pakawalan ang nagpapanatili sa iyo sa pagiging walang pagbabago, maging sila ay mga tao, ugali, lugar o pag-isip. Dahil walang anumang nagva-vibrate sa mababang frequency ang makakasama mo sa susunod na yugto. Tinatawag itong social mimicry ng modernong agham. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Harvard University na ang ating mga emosyon at ugaling pinansyal ay lubhang na impluensyahan ng mga taong pinakamalapit sa atin. Kung nakikipag-ugnayan ka sa mga gumagasta ng walang kontrol, ikaw ay madalas na gumagawa ng ganoon din kung nakatira ka sa mga taong naniniwala sa kakulangan, gagayahin ng iyong utak ang gawin na iyon. Ngunit ang kabaligtaran ay totoo rin. Kapag pinalilibutan mo ang iyong sarili ng mga taong nakatuon sa paglago at kasaganahan, natututo ang iyong sistema ng nerbiyo na umayon sa vibration na iyon. Ngayon, nililingon ko ang nakaraan at napagtanto na ang pinakamalaking pagbabago sa aking buhay ay hindi sa pananalapi, ito ay sa vibration. Kailangan kong piliin ang uri ng enerhiya na nais kong linangin araw-araw. At mula doon, tumugon lamang ang universo sa aking desisyon. Sa makatuwid, kung nais mong dumaloy ng natural ang kayamanan, magsimula sa pagsusuri ng mga nakapaligid sa iyo. Dahil, sa huli, ang frequency ng iyong kapaligiran ang humuhubog sa frequency ng iyong buhay. May isang mahalagang punto na hindi pinapansin ng karamihan ng tao pagdating sa pagtataas ng kanilang frequency at pag-akit ng kayamanan, ang kapangyarihan ng desisyon. Walang vibration ang nananatiling matatag maliban kung sadyang magpasya ka kung sino ang gusto mong maging. Ang magpasya ay ang putulin ang lahat ng iba pang posibilidad. At ang kalinawan na ito ay lumilikha ng isang magnetikong puwersa na hindi maaaring baliwalain ng universo. Natutunan ko ito sa pamamagitan ng pagmamasid sa isang pattern sa buhay ng mga taong hinangaan ko. Lahat sila ay gumawa ng mabilis na desisyon at pinaninindigan ang mga ito ng may buong paniniwala. Hindi sila naghintay na mawala ang takot, kumilos sila sa kabila nito. At nang sinimulan kong gawin din yon, bumilis ang aking buhay sa mga paraan na hindi ko kailanman naisip na posible. Noon, gumugugol ako ng mga araw, kung minsan ay mga linggo, sa pagsubok na maramdaman na handa upang baguhin ang isang bagay. May isip ko, kapag mayroon akong mas maraming pera, saka ko sisimulan ang aking proyekto, kapag mas matatag na ang mga bagay, mamumuhunan ako sa aking sarili. Ngunit ang key kapag na ito ang pinakamalaking magnanakaw ng enerhiya na mayroon. Pinapanatili ka nitong nagva-vibrate sa frequency ng pagdududa. At ang pagdududa ay ang kabaligtaran ng pananampalataya. Kapag nagdududa ka, nagpapadala ka ng isang nalilitong mensahe sa universo, at ang tugon na natatanggap mo ay magiging nalilito rin. Walang dumadaloy. Tanging nang magpasya akong kumilos muna, at mag-isip mamaya, ko napagtanto na ginagantimpalaan ng universo ang paggalaw, hindi ang pag-aalinlangan. Isang malinaw na halimbawa nito ay nang umalis ako sa Toronto Fire Department. Sa panahong iyon, ito ay isang ligtas na trabaho. Mayroon akong nakapirming sweldo, mga benepisyo, at katatagan, ngunit sa parehong oras, ako ay lubos na malungkot. Alam kong mayroong mas malaki para sa akin, ngunit pinilay ako ng takot. Kaya isang araw, nagpasya akong hindi na ako mabubuhay sa halos lang. Nagbitiw ako nang hindi alam kung ano mismo ang susunod na darating. Sa sandaling iyon, tila nakakabaliw. Ngunit ang desisyong iyon ang naglagay sa akin sa isang bagong frequency. Hindi na ako nagva-vibrate sa seguridad, nagva-vibrate ako sa kalayaan. At iyon ang nagdala ng ideya para sa aking unang kumpanya ng paglilinis. Ang resulta,
Mahigit $100,000 sa unang taon. Ang desisyong iyon ang gatilyo na nagpabago sa lahat. Ang desisyon ay ang punto kung saan ang enerhiya ng intensyon ay nagiging aksyon. Ito ay kapag humihinto ka sa pagnanais at nagsisimulang lumikha. At ang pinakakamangha-mangha ay kapag nagpasya ka ng may buong paniniwala, ang takot ay nawawala. Ang desisyon ay nagpapadala ng napakalakas na senyales sa universo na ang mga pangyayari ay nagsisimulang mag-ayos upang suportahan ka. Lumilitaw ang mga tao, sumusulpot ang mga pagkakataon, bumubukas ang mga landas. Ang pagkilos ay lumilikha ng daloy, at ang daloy ay umaakit ng mga yaman. Kung may isang bagay akong natutunan sa paglipas ng mga taon, ito ay hindi mo kailangang malaman ang bawat detalye bago ka magsimula. Kailangan mo lang magpasya at panatilihing buhay ang enerhiya ng desisyong iyon, kahit patila sumasalungat ang mundo. At iyan mismo ang gusto kong gawin mo ngayon. Kung naramdaman mo hanggang ngayon na ang video na ito ay nakakatulong sa iyong makita ang mga bagay mula sa bagong pananaw, gamitin ang sandaling ito upang mangako sa iyong paglago. Mag-subscribe sa channel, pindutin ang like button, at samahan ako sa paglalakbay na ito. Pinapatibay ng maliliit na pagkilos na ito ang iyong vibrasyon, dahil ang bawat galaw ng desisyon ay lumilikha ng bagong punto ng atraksyon. Tandaan, ang pag-aalinlangan ay paralisis ng enerhiya. Hanggat nahahati ka sa pagitan ng takot at pagnanasa, hindi makakatugon ang universo. Ngunit kapag nagpasya ka ng buong puso, ng buong kaluluwa, at sa bawat hibla ng iyong pagkatao, ang lahat ay nagsisimulang kumilos para sa iyong kapakinabangan. Ganyan ang nangyari sa akin, at ganyan din ang mangyayari sa iyo. Dahil ang yaman ay hindi dumarating sa mga naghihintay, dumarating ito sa mga pumipili. Isa sa pinakamalaking pagtuklas na aking nagawa sa aking paglalakbay ay ang pag-unawa na ang frequency ay hindi napapanatili sa pamamagitan ng pagkakataon, kailangan itong alagaan araw-araw. Maaari mong baguhin ang iyong vibrasyon sa isang iglap, ngunit kung hindi ka lilikha ng mga gawi upang mapanatili ang bagong enerhiya na iyon, ang dating pattern ay muling babalik at mamamayani. Iyon ang dahilan kung bakit nagsimula akong bumuo ng mga pang-araw-araw na ritual na nagpapanatili sa akin na konektado sa vibrasyon ng kasaganahan, kahit na ang mga sitwasyon ay hindi perpekto. At isa sa pinakamakapangyarihan ay ang simpleng pagkilos ng pagsusulat ng aking mga pagnanasa, na parang nangyari na ang mga ito. Tuwing umaga, bago ang anumang bagay, kukuha ako ng isang card at isusulat, masaya, at nagpapasalamat ako ngayon na ang pera ay dumadaloy sa akin sa tumataas na halaga, sa pamamagitan ng maraming pinagmulan ng tuloy-tuloy. Babasahin ko ang pangungusap na ito ng 12-12 beses sa isang araw. Sa simula, parang isang ehersisyo lamang sa pag-iisip, ngunit sa lalong madaling panahon ay napagtanto kong binago nito ang aking nararamdaman. Ang maliit na gawaing ito ay nagpabago sa aking emosyonal na estado at, bilang resulta, sa aking frequency. Ginugol ko ang buong araw na nagva-vibrate sa pakiramdam na nakamit ko na ito. At ang pakiramdam na ito mismo ang sinasagot ng universo. Sa paglipas ng panahon, napagtanto kong ang card ay higit pa sa isang paalala. Ito ay naging isang vibrational na utos. Sa bawat pagbasa ko nito, pinatatag nito ang mental na imahe ng kasaganahan. At habang lumalakas ang imaheng iyon, mas maraming sitwasyon ang nagsimulang umayon dito. Naaalala ko ang isang panahon na kailangan kong magbayad ng malaking halaga, mas higit sa aking magagamit. Sa halip na magpanik, hinawakan ko ang card at tumangging mag-vibrate sa kakulangan. Nadama ko ng buong lalim na darating ang pera. Sa mismong araw na yon, nakatanggap ako ng tawag na may hindi inaasahang alok sa trabaho. Ito ay parang naghintay lamang ang universo na maging matatag ang aking frequency. Simple ang prinsipyong ito, ngunit kakaunti ang mga taong may disiplina upang ilapat ito. Karamihan ay gumigising at agad na kumokonekta sa frequency ng pagmamadali. Tinitignan nila ang kanilang mga telepono, nakikita ang mga bayarin, negatibong balita, at nang hindi nila namamalayan, nagva-vibrate na sila sa takot bago pa man mag-almusal. At ang natitirang bahagi ng araw ay nagiging refleksyon ng paunang vibrasyon na yon. Kapag sinimulan mo ang araw sa kabuluhan, bibigyan ka ng universo ng mas maraming kabuluhan. Ngunit kapag sinimulan mo ang araw ng may layunin, pasasalamat, at focus, bibigyan ka ng universo ng pagpapalawak. Ipinapakita ng pananaliksik sa behavioral psychology na ang unang 20 minuto ng iyong araw ang nagtatakda ng emosyonal na tono para sa susunod na 8 oras. Nangangahulugan ito na ang iyong iniisip at nararamdaman sa paggising ang nagtatakda ng frequency na iyong maaakit sa natitirang bahagi ng araw.
Kaya naman lagi kong sinasabi, huwag simulan ang araw sa pagsusuri sa mundo, simulan ang araw sa paglikha ng iyong sarili. Hinimok ko ang libu-libong estudyante sa paglipas ng mga taon na gawin din ito. Isulat ang isang nag-isang layunin sa isang card at dalhin ito sa loob ng 30 araw, basahin ito ng maraming beses sa isang araw. Ang mga gumawa nito ng may tunay na damdamin ay nag-ulat ng kahanga-hangang pagbabago, mas maraming pagkakataon, kalinawan, enerhiya, at higit sa lahat, kumpiyansa. Dahil hindi ang papel ang nagbabago ng iyong buhay, ito ang frequency na iyong inactivate sa pamamagitan ng paniniwala sa nakasulat. Ang vibrasyon ng kasaganahan ay isang pang-araw-araw na pagpipilian. Maaari kang gumising at umayon sa takot, o maaari kang gumising at umayon sa paglikha. Ang card ay isa lamang kasangkapan, ang tunay na kapangyarihan ay nasa damdaming ginigising nito. Kapag nararamdaman mong kaayon ka ng tagumpay, walang ibang pagpipilian ang tagumpay kundi hanapin ang daan patungo sa iyo. Sa paglipas ng panahon, napagtanto kong lumalakas ang frequency ng yaman kapag natutunan mong gawing panggatong ang mga hamon. Karamihan sa mga tao ay bumabagsak ng emosyonal sa harap ng mga paghihirap, ngunit ang mga taong tunay na nagtatagumpay ay yaong nauunawaan na ang bawat balakid ay nagdadala ng isang vibrational na aral. Kapag may hindi nangyari ayon sa inaasahan, hindi ka pinaparusahan ng universo, kinokalibrate ka nito. Tinuturuan ka nitong panatilihin ang vibrasyon ng kasaganahan kahit na sinusubok ka ng mga sitwasyon. Naaalala ko ang isang panahon ng isa sa aking pinakamalaking kontrata ay gumuho sa magdamag. Mayroon akong mga empleyadong babayaran, mga pangakong ginawa, at walang plan E. Sinuman sa aking sitwasyon ay magpapanik, at sa loob ng ilang minuto, ganoon din ako. Ang pagkakaiba ay sa pagkakataong ito, alam ko kung ano ang nangyayari. Ang kaguluhan na iyon ay hindi ang katapusan, ito ay isang paanyaya upang muling itaas ang aking frequency. Ipinikit ko ang aking mga mata, huminga ng malalim, at sinabi sa aking sarili, ang lahat ay gumagana para sa aking kapakinabangan, kahit hindi ko pa nakikita. Sa sandaling iyon nagsimulang lumuwag ang hawak ng takot. At sa sandaling nagbago ang aking panloob na estado, nagsimulang lumabas ang mga ideya. Sa wala pang isang linggo, lumitaw ang isang bagong partnership, at nagdulot ito ng doble sa inalok ng nakaraang kontrata. Doon ko praktikal na naunawaan ang isang bagay na lagi kong inuulit, ang mga pagsubok ay hindi nagpapababa ng iyong vibrasyon, ang iyong reaksyon sa mga ito ang gumagawa. Kapag hinarap mo ang isang problema ng may takot, lumalaki ang problema. Kapag hinarap mo ito ng may pananampalataya at layunin, nagiging tulay ito. Hindi ka sinusubok ng buhay upang pabagsakin, kundi upang tingnan kung natuto kang panatilihin ang iyong frequency kahit sa gitna ng mga bagyo. At huwag mong isipin na ito ay pilosopiya lamang. Ipinaliliwanag ng neuroscience na ang utak ng tao ay nakakonekta upang hanapin ang mga pattern ng kaligtasan na nangangahulugan na, sa harap ng anumang kawalan ng katiyakan, aktibo nito ang defense mode na lumilikha ng pagkabalisa at pag-urong. Ngunit ipinakita ng mga pag-aaral mula sa Universidad ng Oxford na ang mga taong sinanay na tumugon sa mga hamon ng may kuryosidad sa halip na takot ay 40% na mas malamang na makahanap ng mga malikhaing solusyon. Sa madaling salita, ang pagpapanatili ng mataas na vibrasyon sa panahon ng paghihirap ay hindi pagbaliwala sa realidad, ito ay pagpapalawak ng iyong kakayahan na makita ito mula sa ibang pananaw. Sa bawat balakid na aking hinarap, napagtanto kong ang frequency ng yaman ay usapin ng tiwala. Tiwala sa proseso, tiwala sa iyong intuition, tiwala na ang lahat ay gumagalaw sa iyong direksyon, kahit patila sumasalungat. Ang takot ay isang ilusyon ng kontrol, ang pananampalataya ay pagsuko sa natural na batas ng daloy. Kapag tumigil ka sa paglaban, nakakahanap ng puwang ang universo upang kumilos. May isang gabi na, sa hindi ko alam kung ano ang gagawin, umupo lamang ako ng tahimik. Walang plano, walang estratehiya. Tanging hininga at presensya lamang. Doon ko naramdaman ang isang malalim na kapayapaan, isang bagay na hindi nagmula sa labas, kundi sa loob. Sa sandaling iyon, naunawaan ko na ang tunay na yaman ay hindi ang kawalan ng problema, ito ay katahimikan sa gitna ng mga ito. At ang katahimikan na ito ay isang frequency, marahil ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dahil kapag natuto kang manatili sa kapayapaan, kahit sa kabuluhan, nauunawaan ng universo na handa ka nang tumanggap ng higit pa. Hindi ka ginagantimpalaan ng buhay sa pag-iwas sa mga hamon, kundi sa pananatili mong matatag sa tamang enerhiya habang hinaharap ang mga ito.
At mas mabilis kang umayon sa pag-unawang ito, mas mabilis na dumadaloy ang kasaganahan, dahil ipinagkakatiwala lamang ng universo ang pambihira sa mga nakabisado na ang ordinaryo. Sa isang punto, kailangan mong maunawaan na ang frequency ng yaman ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay malalim na konektado sa pagpapahalaga sa sarili. Dahil hindi ka kailanman bibigyan ng universo ng higit sa pinaniniwalaan mong karapat-dapat ka. At ito ang isa sa pinakamalaking pagkabigla sa aking buhay. Akala ko handa na ako para sa malalaking tagumpay, ngunit sa kaibuturan, dala ko ang isang tahimik na pakiramdam ng kawalang halaga. Nang sa wakas ay makilala ko ito, naunawaan ko kung bakit, kahit pagkatapos magtagumpay, tila dumudulas sa aking mga daliri ang pera. Hindi ito kakulangan ng financial intelligence, ito ay kakulangan ng vibrational self-love. Maaari kang kumita ng milyon-milyong dolyar, ngunit kung, sa kaibuturan mo, naniniwala ka pa rin na hindi ka karapat-dapat, makakahanap ka ng hindi sinasadyang paraan upang mawala ang lahat. At hindi yan malas. Ito ay vibrational coherence. Napakatumpak ng universo para magkamali. Hindi nito ipinapadala sa iyo ang gusto mo, ibinabalik nito sa iyo kung ano ang pinaniniwalaan mong ikaw. Kaya naman nagsisimula ang tunay na yaman kapag nagpasya kang ituring ang iyong sarili bilang isang taong mahalaga, bago mo pa man makuha ang panlabas na patunay nito. Naaalala ko ng malinaw ang isang panahon na kumikita ako ng maayos, ngunit hindi ko masisiyahan ang aking mga pag-aari. Nakaramdam ako ng pagkakasala sa paggastos ng pera para sa aking sarili. Para bang kailangan kong bigyang katwiran ang bawat tagumpay, na parang hindi ako karapat-dapat sa ginhawa. Hanggang isang araw ay napagtanto ko, ang pagkakasala na iyon ay labi ng aking dating pagkakakilanlan, ng batang lumaki na naniniwala na ang tagumpay ay pribilehiyo ng ilan. At doon ako nagsimulang baguhin ang aking frequency mula sa isang bagong lugar, ang pagiging karapat-dapat. Nagsimula akong magsanay ng isang simpleng bagay ngunit makapangyarihan. Araw-araw, paulit-ulit kong sasabihin sa aking isip, karapat-dapat akong magtagumpay. Karapat-dapat akong maging masaya. Karapat-dapat akong mamuhay ng sagana. Sa simula, parang isang simbolikong kilos lamang, ngunit tunay ang epekto. Nagbago ang aking pag-ugali. Nagsimula akong maglakad ng iba, magsalita ng iba, tumingin sa aking sarili sa ibang paraan. At, kapansin-pansin, tumugon ang mundo dito. Nagsimulang lumitaw ang mas magagandang kontrata, ang mga oportunidad na tila hindi maabot noon ay nagsimulang maghanap sa akin. Hindi ko sila kailangang habulin, sila ang nakahanap sa akin, dahil sa wakas ay nag-vibrate ako sa frequency ng isang taong nakaramdam na karapat-dapat silang tanggapin. Mayroong isang nakawiwiling tuklas sa pag-aaral ng Yale University, ang mga individual na may mataas na pagpapahalaga sa sarili pagdating sa pananalapi, iyon ay, ang mga naniniwala na sila ay karapat-dapat sa tagumpay, ay may mas mataas na posibilidad na makapag-ipon ng pangmatagalang kayamanan, anuman ang kanilang antas ng edukasyon o simula ng kinikita. Ipinakikita nito na ang halagang pinaniniwalaan mong taglay mo ay mas nakapagpapasya kaysa sa halagang kinikita mo. Ang enerhiya ng pagiging karapat-dapat ay isang mapanlikhang puwersa. Mula sa sandaling sinimulan mong pahalagahan ang iyong sarili, inaayos ng universo ang sarili nito upang ipakita sa iyo ang bagong pananaw na ito. Ang mga taong dating hindi gumagalang sa iyo ay nagsisimulang tratuhin ka ng iba. Ang mga sitwasyong tila hindi makatarungan ay hindi na nauulit. Nagbabago ang lahat dahil binago mo ang pinagmumula ng paglabas ng iyong enerhiya. At sa puntong ito nagsisimulang maging matatag ang dalas ng kayamanan. Natutunan ko na ang pagmamahal sa sarili ay hindi kawalang hiyaan, ito ay pagkakahanay. Ito ay ang pagkilala na ang lumikha ay walang pagkakamali at kung ikaw ay umiiral, karapat-dapat ka na sa pinakamabuti. Ang kasaganaan ay hindi premyo para sa perpekto, ito ang likas na estado ng mga nakaalaala kung sino sila talaga. Kapag tunay mong pinahahalagahan ang iyong sarili, walang ibang pagpipilian ang universo, kundi ipakita sa iyo ang pagpapahalaga sa sarili na ito sa anyo ng kasaganaan. Dahil ang batas ay simple, hindi ka kailanman umaakit ng higit sa pinaniniwalaan mong nararapat sa iyo. Sa paglipas ng panahon, napagtanto ko na ang dalas ng kayamanan ay hindi lang tungkol sa nararamdaman mo, iniisip mo, o pinaniniwalaan mo, kundi pati na rin sa kung paano ka mag-react sa tagumpay ng iba. Ito ay isang puntong nagpabago na lubusang nagpabago sa aking relasyon sa kasaganaan. Sa mahabang panahon, nakita ko ang aking sarili na inoobserbahan ang mayayaman at matagumpay na tao na may halo ng paghanga at hinanakit. Sa kaibuturan, may isip ko, bakit sila mayroon yan at ako wala?
At ang simpleng kaisipang iyon, gaano man ito tila inosente, ay nagpapahayag ng kakulangan. Dahil sa bawat pagkakataon na naiinggit ka, nagpupuna, o binabaliwala ang tagumpay ng iba, sinasabi mo sa universo, hindi pa ako handa para dito. Ang enerhiya ng kasaganaan ay malawak. At hindi kailanman dumadaloy sa isang daluyan na hinaharangan ng paghahambing. Kung ano ang nararamdaman mo kapag nakikita mong yumayaman ang isang tao ay nagpapakita ng dalas kung saan ka gumagana. Kung ang tagumpay ng iba ay nagbibigay inspirasyon sa iyo, ikaw ay naayon sa kasaganaan. Ngunit kung ang tagumpay ng iba ay nakagagambala sa iyo, ikaw ay nagpapahayag ng kakulangan. At iyon mismo ang kailangan kong matutunan habang nagsisimula akong lumago. Habang nakikilala ang aking pangalan, nakita ko ang mga tao na mag-react sa iba't ibang paraan. Ang ilan ay humanga sa akin, ang iba ay pumuna sa akin, at ang iba naman ay lumayo lang. Sa simula, nasaktan ako nito. Nagtaka ako, bakit napakahirap para sa mga tao na ipagdiwang ang tagumpay ng iba? Hanggang sa napagtanto ko na ako mismo ay ginawa rin ito noon. Kaya sinimulan kong baguhin ang aking pananaw sa tagumpay ng iba. Sinimulan kong pagpalain ang bawat taong yumayaman na nakikita ko, maging sa kalye, sa telebisyon, o sa negosyo. Kung makakita ako ng isang taong may bagong kotse, sasabihin ko sa aking isip, naway yumaman palalo ang taong ito, dahil ang kanilang kasaganaan ay nagpapakita sa akin kung ano ang posible. Ito ay hindi lamang isang simbolikong kilos, ito ay isang pagsasanay sa pagpapahayag ng enerhiya. Tinuturuan ko ang aking isip na bigyang kahulugan ang tagumpay bilang tanda ng paglawak, hindi paghihiwalay. At habang mas ipinagdiriwang ko ang tagumpay ng iba, mas lumalago rin ang sarili kong tagumpay. Kinukumpirma ito ng modernong psikolohiya. Ang mga pag-aaral na isinagawa ng University of Michigan ay nagpakita na ang mga tao na nakararamdam ng tunay na paghanga at pasasalamat para sa mga tagumpay ng iba ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng dopamine at serotonin, ang parehong neurotransmitters na naugnay sa motibasyon at pagkamalikhain. Sa madaling salita, kapag ikaw ay nagpapahayag ng kasiyahan, literal na binabago ng iyong utak ang sarili nito upang lumikha at makaakit pa ng higit. Ngunit mayroong isang mahalagang detalye, hindi sapat na mag-isip lamang ng positibo tungkol sa iba, kailangan mo itong maramdaman. Damhin ang kanilang kagalakan na parang iyo rin. Isipin na lumalawak ka kasama nila. Sinasira nito ang siklo ng kompetisyon at inilalagay ka sa dalas ng pagtutulungan kung saan gumagana ang universo sa isang network, hindi sa kakulangan. Nakita ko itong nangyari sa mga kaibigan na nag-apply ng prinsipyong ito. Ang isa sa kanila, halimbawa, ay ilang taon niyang kinaiinggitan ang tagumpay ng kanyang kapatid. Nang sa wakas ay nagpasya siyang magbago at taos-pusong ipinagdiwang ang mga tagumpay ng kanyang kapatid, nagsimulang bumukas ang kanyang buhay sa hindi maipaliwanag na paraan, mga bagong kliyente, pagkakataon, at maging isang pakikipagsosyo na nagpaunlad sa kanya nang higit pa sa kaya niyang gawin ng mag-isa. Ang dalas ng kayamanan ay mapagbigay. Ginagantimpalaan nito ang mga nagpapahayag ng pagkakaisa sa kapakanan ng iba. Dahil nauunawaan ng universo na kung nagagalak ka sa kasaganaan ng iba, sinasabi mo, handa na ako para mangyari rin ito sa akin. At iyan ang paraan kung paano ko natuklasan na ang landas sa kasaganaan ay hindi sa pamamagitan ng kompetisyon, kundi sa pagkakahanay. Ang kasaganaan ay isang orkestra, hindi isang karera. Ang bawat isa ay may sariling oras, sariling ritmo, at sariling nota. Ngunit kapag natutunan mong ipagdiwang ang himig ng iba, iniimbitahan ka ng universo na gampanan ang iyong bahagi, at sa sandaling iyon nagsisimulang dumaloy ang kayamanan ng natural, walang kahirap-hirap, dahil naging bahagi ka ng simponya ng paglawak. Natuklasan ko na mayroong isang punto kung saan nagtatagpo ang dalas at materya. Ito ay kapag binabago mo ang iyong nararamdaman sa halagang nakikita ng ibang tao. Ang pera ay resibo para sa halagang naibigay, at ang halaga ay nakaayos na pagpapahayag ng enerhiya. Nang inihanay ko ang aking enerhiya sa layunin at inayos ito, nagsimulang dumaloy ang kayamanan ng may tiyak na dalas. Gumawa ako ng isang simpleng bagay, pumili ako ng isang totoong problema na mayroon ang maraming tao, nangako ng tiyak na resulta, at naghatid ng higit sa napagkasunduan. Ang kombinasyong ito ng dalas, kalinawan, at kalabisan ay lumilikha ng isang hindi mapigilang magnetic field. Kung nais mong makita ito sa praktika, obserbahan kung paano nagbabago ang iyong katawan kapag nagtatakda ka ng buwanang layunin sa pananalapi sa dolyar para sa bawat stream ng kita at ikinokonekta ang bawat layunin sa isang konkretong serbisyo. Sa halip na gusto kong kumita ng higit pa,
Ibabalangkas ko, 10,000 dolyar bawat buwan sa paglilinis ng mga opisina at naghahatid ng handang kapaligiran 30 minuto bago ang schedule, at personal na pinangangasiwaan ang huling pagsusuri. Ang katumpakan ng pangako ay nagpataas ng aking kumpiyansa, ang kumpiyansa ay nagpataas ng aking dalas, at ang dalas ay nakaakit ng mga kontrata. Sumasara ang siklo. Isang umaga nang kailangan kong isara ang 2 kontrata bago Biyernes upang takpan ang mahahalagang obligasyon. Ang dating nakagawian ay maghahagi sa akin sa takot. Sa halip, umupo ako, huminga, at naghanay. Isinalarawan ko ang mga kliyenteng nakikipagkamay sa akin, nakita ang halagang naipasok sa dolyar, naramdaman ang ginhawa at kagalakan bago ang pagpirma. Pagkatapos, dinampot ko ang telepono at tumawag, ang boses ko ay nababad na sa emosyong iyon. Hindi ako nagbebenta ng paglilinis, nagbebenta ako ng kapayapaan, pagiging punctual, at kalidad. Resulta, 2 kontrata sa 48 oras. Kapag tumawag ka ng may mataas na dalas, ang iyong boses ay nagtataglay ng katiyakan na hinahanap ng kabilang tao. Upang patatagin ito, gumawa ako ng isang praktikal na ritual na itinuturo ko pa rin hanggang ngayon. Una, isulat ang isang layunin sa pananalapi sa dolyar para sa 30 araw. Ikalawa, itala ang 3 nakikitang maibibigay na nagbibigay katwiran sa halagang iyon, kung ano ang nakikita, nahahawakan, o nasusukat ng kliyente. Ikatlo, tukuyin ang kalabisan, isang dagdag na ibibigay mo nang hindi ipinaalam. Ikaapat, mental na gayahin ang kumpletong paghahatid, mula sa unang ihelo hanggang sa huling salamat. Ikalima, kumilos sa loob ng unang 2 oras ng araw, nang walang pagsusuri ng balita o social media. Ipinapakita ng pananaliksik sa pag-ugali na ang mga nagsisimula ng kanilang araw sa isang gawain na may mataas na epekto ay nagpapanatili ng focus at nagpapababa ng pagmumuni-muni at ang focus ay matatag na dalas. Gusto kong maramdaman mo ito sa iyong katawan ngayon. Pumili ng isang karaniwang problema sa paligid mo na handang bayaran ng maraming tao upang malutas, presyuhan ito sa dolyar, mangako ng isang nasusukat na resulta, at mangako na hihigitan ito ng 10%. Gawin ito sa 7 magkakasunod na araw. Karamihan sa mga tao ay hindi nakatatapos ng 3. Ang mga nakatatapos nito ay nagbabago ng kanilang dalas ng pagpapahayag ng enerhiya at kanilang antas ng kita. At upang malagpasan ang pagtutol, tandaan, ang pera ay hindi nagmumula sa isang tao, ito ay dumadaan sa isang tao. Kapag naglingkod ka ng may kahusayan, ikaw ay nakikisama sa daluyan kung saan dumadaloy ang kasaganaan. Maaaring sabihin ng ilan na ito ay pagiging optimista lamang. Hindi. Ito ay vibrational engineering na inilalapat sa pang-araw-araw na buhay. Si Jim Carrey, halimbawa, ay nagsulat ng tseke para sa kanyang sarili na nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar na may petsa sa hinaharap at nagsimulang kumilos na parang isang aktor na naghahatid ng ganoong uri ng halaga, pagsasanay, audisyon, pagiging konsistente. Ang paglalarawan sa isip ng walang aksyon ay pantasya. Ang aksyon ng walang dalas ay bulag na pagsisikap. Ang pagsasama ng dalawa ay lumilikha ng hindi maiiwasan. Kapag inayos mo ang iyong pagpapahayag ng enerhiya sa serbisyo at kalabisan, binabayaran ka ng universo ng may interes dahil nagiging bihira ka. At ang mga bihirang bagay ay laging may mataas na demand. Habang sinisimulan kong sanayin ang aking puso na ipagdiwang ang kasaganaan ng iba, napansin ko na mayroon pa ring tahimik na tensyon sa kaibuturan ng aking dibdib, isang natitirang bakas ng paghahambing na nagpaliit sa akin. Ito ay banayad, isang kaisipang komento, isang pagbibigay katwiran, isang pero din. Ang micro-inggit na ito ay nakakasira, binubutasan nito ang iyong vibrational bucket. Nagpasya akong tratuhin ito bilang pang-araw-araw na gawain. Sa bawat pagkakataon na nakakita ako ng isang taong yumayaman, gumawa ako ng 3 panloob na kilos, pagpalain, kopyahin, damihan. Una, pagpapalain ko, naway yumaman palalo ang taong ito. Ikalawa, kokopyahin ko, anong tiyak na pattern ang maaari kong matutunan mula sa kanila, kalinawan, disiplina, estetika, naratibo. Ikatlo, dadamihan ko, paano ko ilalapat ang pattern na ito ngayon sa isang bagay na lilikha ng 1,000 dolyar pa ngayong buwan. Ang micro-protocol na ito ay nagpatigil sa paghahambing at nagpasiklab sa pagkamalikhain. Naalala ko ang isang seminar kung saan nakita ko ang isang kasamahan na napuno ang isang silid na hindi ko kaya. Ang una kong reaksyon ay paninikip ng aking tiyan. Sa halip na umatras, huminga ako at ginamit ang protocol. Lumapit ako sa kanya at sinabi ko, ng taos puso, maligayang bati. Masigla ang iyong silid.
Ano ba talaga ang ginawa mo sa 2 linggo bago nito? Isiniwalat niya ang isang detalye sa operasyon na nakaligtaan ko. Kinumpirma niya ang pagdalo sa pamamagitan ng personal na tawag isang araw bago ang kaganapan, sa isang tonong nakatuon sa serbisyo, hindi sa pag-aatas. Inilapat ko ito sa aking susunod na kaganapan at dinoble ang bilang ng dumalo. Ang kanyang tagumpay ay naging tulay sa akin. Naunawaan ko rin na nagmumula ang paghahambing sa alamat ng kakulangan, ang paniniwala na kung mayroon ang iba, ako ay kinakapos. Nang binitawan ko ang maling paniniwalang iyon at niyakap na ang kasaganaan ay isang malawak na bukirin, hindi lang isang kapiraso, nakaramdam ng pagluwag ang aking katawan. At kapag relax ang katawan, nagbabago ang boses, nagbabago ang tindig, nagbabago ang usapan, at napapansin ito ng mundo. Nagsimula akong magpadala ng mga mensahe ng pagbati sa tuwing may nakakakumpleto ng malaking transaksyon, at laking gulat ko, marami sa kanila ang nagrekomenda ng mga kliyente sa akin dahil lamang sa magandang samahan. Ang pagdiriwang ay lumilikha ng di nakikitang pagbabalik ng biyaya. Kung gusto mong subukan ito ngayon, subukan ang isang simpleng ehersisyo sa loob ng 48 oras. Sa tuwing makakakita ka ng simbolo ng kayamanan, isang ari-ariang alagang-alaga, isang negosyong umuunlad, isang matagumpay na paglulunsad, huminto at sabihin ng mahina, salamat sa pagpapakita mo sa akin kung ano ang posible. Handa na rin ako. Damhin ang 3 segundo ng tunay na kagalakan sa iyong dibdib. Magpadala ng isang mensahe ng pagbati sa isang tao araw-araw, na tiyak ang pagkakasulat, hinahangaan ko ang iyong pagiging consistent sa ito ang nagbibigay inspirasyon sa akin upang ilapat ang say ngayon. Obserbahan kung ano ang mangyayari sa iyong kalooban, sa iyong mga ideya, at sa mga biglaang oportunidad na lumilitaw. Isang gabi, mag-isa sa aking silid, napagtanto ko na ang tinatawag kong opinyon ay, sa katunayan, takot na magalang na nagpapanggap. Napangiti ako, nakaramdam ng kaunting hiya, at pagkatapos ay isang napakalaking ginhawa, tulad ng isang taong nagtatanggal ng mabigat na bagpak. Kinabukasan, nagising ako na gumaan ang pakiramdam at sumulat, pinipili kong maging buhay na patunay na ang pagdiriwang ay isang maikling daan patungo sa kasaganaan. Nang mismong araw na yon, nakatanggap ako ng di inaasahang imbitasyon para sa isang partnership na magiging isa sa pinakamabunga sa aking karera. Hindi ito nagkataon. Ito ay pagkakatugma. Kapag tumigil ka sa paglaban sa musika ng iba, maririnig mo sa wakas ang sarili mo, at kapag itinugtog mo ang sayo ng may katotohanan, sumasayaw ang buhay kasama. May punto kung saan ang vibrasyon ng kayamanan ay nalalampasan ang material at nagiging isang espiritual na puwersa. Kapag narating mo ang estadong ito, ang pera ay hindi na layunin at nagiging bunga. Napagtanto ko ito matapos ang maraming taon ng pagtuturo sa mga tao sa buong mundo at makita ang paulit-ulit na pattern. Ang mga naghahanap ng pera para lang sa pera ay nauwi sa pagkaubos ng lakas, habang ang mga naghahanap ng layunin at kontribusyon ay namuhay sa natural na daloy ng kasaganaan. Tila ginagantimpalaan ng universo ang mga nakahanay sa kabutihang panlahat. Dahil ang enerhiya ng kasaganaan ay hindi personal, ito ay lumalawak, at habang pinaparami mo ang iyong hawak, mas dumarami rin ito sa loob mo. Lagi kong pinaniniwalaan na ang kayamanan ay dapat na salamin ng lumalawak na kamalayan, hindi kapalit nito. Nang simulan kong maglaan ng bahagi ng aking kinikita upang tulungan ang ibang tao, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Ang bawat gawa ng tapat na pagkabukas palad ay agad na nagpataas ng aking vibrasyon. Para bang sinasabi ng universo, ngayon naintindihan mo na ang laro. At, nang hindi ko inaasahan, may mga bagong oportunidad na lumitaw, mga bagong ideya ang nagpakita, at mga kahanga-hangang tao ang lumapit. Doon ko napagtanto na ang tunay na vibrasyon ng kayamanan ay pabilog, ang ibinibigay mo ay bumabalik na pinarami. Maraming tao ang hindi nakakaunawa na ang takot na mawala ang hawak nila ang siyang humaharang sa daloy ng pagtanggap. At ang takot na ito ay mawawala lamang kapag natuto kang magbahagi. Magbahagi ng oras, kaalaman, pera, enerhiya. Ang vibrasyon ng kakulangan ay pinananatili ng paniniwalang kung magbibigay ako, magkakaroon ako ng mas kaunti. Ngunit ang universo ay sumusunod sa ibang lohika, kapag nagbigay ka, gumagawa ka ng espasyo para makapasok ang bago. Ang isip na sarado sa pagbibigay ay isip na sarado sa pagtanggap. Naaalala ko ang isang lalaki na nakilala ko sa isang seminar sa Estados Unidos. Nawala sa kanya ang lahat, mga negosyo, bahay, reputasyon. Sa panahon ng break, lumapit siya sa akin at sinabing sinubukan niyang ilapat ang batas ng atraksyon, ngunit wala namang nangyari.
Tiningnan ko siya sa mata at tinanong, nakatulong ka na ba sa isang taong dumadaan sa katulad na sitwasyon sa'yo? Natahimik siya sandali at sumagot, hindi. Sobrang abala ako sa pagsubok na iligtas ang sarili ko. Sinabi ko, kung gayon, simulan mo na ngayon. Ang tulong na iniaalok mo sa iba ay ang gamot na kailangan ng sarili mong kaluluwa. Mga buwan ang lumipas, sumulat siya sa akin na nagsasabing nagsimula siyang magturo sa mga taong nahihirapan sa pinansyal kung paano muling ayusin ang kanilang buhay ng walang bayad, at, misteryoso, nagsimulang lumitaw ang mga bagong kontrata. Hindi lang niya nabawi ang nawala sa kanya, nalampasan pa niya ang lahat ng kanyang nakamit noon. Mayroong di nakikitang puwersa na nagbibigay gantimpala sa mga ginagabayan ng pag-ibig at hindi lamang ng ambisyon. Nagsisimula na ring maunawaan ito ng agham. Ipinapakita ng mga pag-aaral mula sa Greater Good Science Center sa Universidad ng California na ang mga taong nagsasagawa ng regular na gawa ng pagkabukas palad ay nagpapakita ng mas mataas na antas ng oxytocin, isang hormone na nagpapahusay ng empatya, nagpapababa ng stress, at nagpapataas ng pakiramdam ng koneksyon sa lipunan, eksakto ang mga kondisyon na naglalagay sa katawan sa vibrasyon ng paglawak. Kapag nabubuhay ka upang magbigay ng kontribusyon, mas nagtitiwala sa iyo ang universo. Alam nitong sa paglalagay ng kayamanan sa iyong mga kamay, ito ay dadami at magiging benepisyo para sa marami. Ito ang pinakamataas na vibrasyon na umiiral, ang paglilingkod. At dito nakukumpleto ang paglalakbay. Dahil kapag nagsimula kang maghanap ng pera, sa huli ay makikita mo ang iyong layunin, ngunit kapag ang layunin ang iyong hinanap, sa huli ay darating din ang pera. Kung gayon, kung maaari akong mag-iwan ng isang huling aral kung paano baguhin ang iyong vibrasyon, ito ay, gamitin ang iyong yaman sa kaisipan, emosyonal, espiritual, o pinansyal upang lumikha ng positibong epekto. Ang enerhiyang iyong ikinakalat ay siya ring bumabalik. At habang mas maraming liwanag ang inilalagay mo sa mundo, mas nagiging maliwanag ang iyong landas. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay wala sa iniipon mo, kundi sa kung gaano mo pinapataas ang vibrasyon ng mundo sa pamamagitan lamang ng iyong pag-iral. May pagkakataon kung kailan tila itinutulak ka ng buhay sa dingding, at doon mismo karamihan sa mga tao ay sumusuko. Ngunit ang hindi nauunawaan ng ilan ay ito ang eksaktong punto kung saan nagsisimulang mabuo ang vibrasyon ng pagbabago. Naranasan ko ito ng mahigit sa 1 beses. May kakaibang paraan ng universo sa pagsubok sa iyong pananampalataya. Itinutulak ka nito sa iyong limitasyon, hindi upang sirain ka, kundi upang ipakita sa iyo kung gaano kalalim ang iyong tunay na paniniwala sa sinasabi mong pinaniniwalaan. Naaalala ko ang isang yugto kung kailan tila gumuho ang lahat. Nanghina ang aking mga negosyo, nagpatong-patong ang mga bayarin, at bawat tawag na natatanggap ko ay tila nagdadala ng bagong alalahanin. Nakaramdam ako ng pagkaubos ng lakas, na parang nakalimutan ako ng universo. At doon sa puntong iyon, nang tila nawala na ang lahat, may nagbago sa loob ko. Huminto ako sa pagtatanong ng bakit nangyayari ito sa akin, at nagsimulang magtanong ng para sa anong layunin nangyayari ito. Ang simpleng pagbabagong ito sa tanong ay agad na nagpataas ng aking vibrasyon. Dahil, sa halip na ilagay ang sarili ko sa posisyon ng isang biktima, inilagay ko ang sarili ko sa posisyon ng isang lumilikha. Noon ko napagtanto ang isang katotohanang nagpabago sa aking buhay, hindi ibinibigay ng universo ang gusto mo, kundi ang kailangan mo upang maging taong may kakayahang panatilihin ang iyong ninanais. Minsan, ang tinatawag mong krisis ay isa lamang pagsasanay sa vibrasyon. Pinipilit ka nitong palawakin ang iyong nararamdaman, palakasin ang tiwala, at linisin ang lumang takot. Dahil kung ang larangan ng enerhiya mo ay nagva-vibrate pa rin sa pagdududa, gaano man kalaki ang iyong pagnanais, hindi makakapit ang kasaganaan. Sa mahirap na panahong ito, ginugol ko ang mga araw sa paggunita sa mga prinsipyo na humila sa akin palabas sa kahirapan mga taon na ang nakalipas. Alam kong hindi ko maaaring hayaang dominahin ako muli ng takot. Kaya lumikha ako ng isang maliit na ritual na magiging puntong nagpabago sa aking buhay. Gabi-gabi, bago matulog, isinusulat ko ang 3 magagandang bagay na nangyari sa araw na iyon, gaano man kaliit. Minsan, ito ay isang tawag mula sa isang kaibigan, isang magandang paglubog ng araw, o simpleng may pagkain sa mesa. At habang isinusulat ko ang mga pagpapalang ito, napansin ko ang isang bagay na nagbabago sa loob ko. Ang focus ay lumipat mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan. At kung saan nakatuon ang focus, doon dumadaloy ang enerhiya. Sa loob lamang ng ilang linggo, nagsimulang lumitaw ang mga bagong oportunidad.
Ang mga taong hindi ko nakita sa maraming taon ay muling nakipag-ugnayan. Lumitaw ang mga di inaasahang imbitasyon. At napagtanto kong hindi ito nagkataon. Nagbago ang aking vibrasyon at tumugon lamang ang universo. Noon ko naintindihan na ang isang estado ng patuloy na pasasalamat ay parang isang code na nagbubukas ng mga bagong realidad. Sa bawat pagkakataon na tunay kang nagpapasalamat, nagpapadala ka ng mensahe sa universo na nagsasabing, handa na ako para sa higit pa. May pananaliksik na inilathala ng Emory University na nagpapakita na ang utak ng tao, kapag nasa estado ng pasasalamat, ay nagpapaaktibo sa parehong rehiyon na naugnay sa gantimpala at pakiramdam ng kasiyahan. Nangangahulugan ito na, sa biolohikal na paraan, kapag nagpapasalamat ka, naniniwala ang iyong katawan na natanggap na nito, at ang universo, sa pamamagitan ng resonance, ay patuloy na nagpapadala ng higit pa sa pareho. Kaya, kung sa araw na ito ay nararamdaman mong mabigat ang buhay, na parang walang gumagana, magpahinga ka. Huminga ng malalim at ilipat ang iyong focus. Sa halip na magtanong ng bakit nangyayari ito sa akin, magtanong ng ano ang sinusubukang ituro sa akin ng sitwasyong ito. At bago matulog, isulat ang 3 magagandang bagay mula sa iyong araw. Gawin ito sa loob ng 7 magkakasunod na araw. Obserbahan kung paano nagbabago ang iyong enerhiya, kung paano tila muling isinaayos ng mundo ang sarili nito sa paligid mo. Ang totoo, hindi mo kailangan na bumuti ang lahat para makaramdam ng pasasalamat. Kailangan mong makaramdam ng pasasalamat para bumuti ang lahat. Ang pasasalamat ang pinakamabilis na portal sa pagitan ng kakulangan at kasaganaan. Hindi lamang nito binabago ang iyong inaakit, binabago nito kung sino ka magiging. At kapag ikaw mismo ang vibrasyon ng kasaganaan, walang krisis, balakid, o sitwasyon na makakapigil sa iyo mula sa kung ano ang nararapat sa iyo, isang buhay na may layunin, kapayapaan, at patuloy na kasaganaan. May panahon na pinaniniwalaan kong ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng pisikal na pagod, mahabang oras ng trabaho, at pawis. Lumaki ako na nakikita ang mga taong nagtatrabaho hanggang sa maubos ang kanilang lakas, at nahihirapan pa ring mabuhay, at sa loob ng mahabang panahon, pinaniwalaan kong iyon lamang ang paraan. Ngunit nang simulan kong pag-aralan ang mga batas ng universo, napagtanto ko ang isa sa mga katotohanang nagpalaya sa aking buhay, hindi ang pagsisikap ang lumilikha ng resulta, kundi ang direksyon ng enerhiya. Maraming tao ang nagsisikap ng husto, ngunit nagva-vibrate sila sa maling vibrasyon. Nakulong sila sa siklo ng pagtutol, marami ang ginagawa, ngunit kaunti ang nararamdamang pagkakahanay. At ang universo ay tumutugon sa vibrasyon, hindi sa dami ng pagsisikap. Nang maunawaan ko ito, nagbago ang aking buhay. Nagsimula akong magmasid sa tunay kong nararamdaman habang kumikilos. Kung ako ay tensyonado, naiinip o natatakot, humihinto ako. Humihinga ako ng malalim at muling inihanay ang sarili ko sa pakiramdam ng pagiging maluwag. Dahil ang anumang kilos na nagmumula sa panginginig ng kakulangan, ay lalo lamang lumilikha ng kakulangan. Naaalala ko ang isang panahon kung saan sinusubukan kong palawakin ang aking negosyo, at habang lalo akong nagsisikap, lalo kong nararamdaman na walang pag-unlad ang lahat. Para akong sumasagwan ng pasalungat sa agos. Hanggang isang araw, pagod at bigo, umupo ako sa katahimikan at tinanong ko ang sarili ko, paano kung sobra ang aking pagsisikap? Ang tanong na yon ay tumama sa akin na parang kidlat. Napagtanto kong kumikilos ang aking katawan, ngunit hindi ang aking isip. Hinahabol ko ang mga resulta, ngunit ang aking vibrational field ay sumisigaw ng kakulangan, pagmamadali, apurado. At ang universo ay tumutugon lamang ayon doon. Nagpasya akong gawin ang kabaligtaran, binagalan ko ang aking pisikal na paggalaw at inuna ang energetic alignment. Sinimulan kong ilaan ang unang oras ng aking araw hindi sa trabaho, kundi sa pagtutok sa tamang dalas. Nag-meditate ako, nag-visualize, at kumonekta sa pakiramdam na natamo na ang ninanais na resulta. Talagang naramdaman ko kung paano gumising sa isang araw na ang lahat ay dumadaloy ng perpekto. At pagkatapos, nang kumilos ako, mas naging intuitive ang aking mga desisyon, natural na umuusad ang mga pag-uusap, at madaling nagbubukas ang mga oportunidad. Sa panahong ito ipinanganak ang isa sa aking pinakamatagumpay na proyekto, hindi mula sa matinding pagsisikap, kundi mula sa perpektong pagkakaisa. Ang pagkakamali ng maraming tao ay ang paniniwala na kailangan nilang gumawa ng higit pa, samantalang sa katotohanan, kailangan nilang maging higit pa. Ang maging mas nakasentro, mas may malay, mas masigla. Ang pagiging ang lumilikha ng paggawa, at ang paggawa ang lumilikha ng pagkakaroon.
Ngunit kung hindi mo papansinin ang unang hakbang at susubukang lumaktaw kaagad sa huli, patuloy kang makakaramdam ng pagod at pagkabigo dahil sinusubukan mong ipakita ang kasaganaan mula sa isang kalagayan ng kakulangan. Ipinahihiwatig ng pananaliksik mula sa Massachusetts Institute of Technology na ang utak ng tao, sa kalagayan ng kalmado at focus, ay gumagawa ng alpha waves na responsable para sa pinahusay na kalinawan ng pag-isip at pagkamalikhain. Kaya bihira lumitaw ang magagandang ideya sa gitna ng pagmamadali at ingay, lumalabas ang mga ito sa katahimikan, kapag ang iyong isip ay umaayon sa dalas ng solusyon. Natutunan ko na ang sikreto ay hindi ang tumakbo ng mas mabilis, ito ay ang umayon ng mas mahusay. Ito ay tungkol sa pagkilos mula sa panginginig ng iyong ninanais, hindi mula sa panginginig ng takot na hindi ito makamit. Kapag kumilos ka mula sa isang lugar ng kapayapaan, tila lumalawak ang oras. Hinahanap ka ng mga oportunidad at ang dating tila mahirap ay nagsisimulang umunlad ng natural. Kaya, kung sa tingin mo ay sobra kang nagsusumikap at kaunti lamang ang iyong pag-unlad, huminto ka sandali. Hindi upang sumuko, kundi upang mag-recalibrate. Ipikit ang iyong mga mata at tanungin ang iyong sarili, kumikilos ba ako mula sa kakulangan o kasaganaan? Ang sagot ay darating sa iyo bilang isang pakiramdam. At kapag naramdaman mo ang tamang panginginig na iyon, sumulong hindi sa pamamagitan ng matinding puwersa, kundi sa hindi matitinag na pananampalataya. Dahil kapag ang iyong dalas ay nakahanay, ang isang solong hakbang ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 oras ng maling pagsisikap. Ang totoo, ang lahat ng kailangan mo upang baguhin ang iyong buhay ay nasa loob mo na, naghihintay lamang sa sandali na magpasya kang mag-vibrate ng iba. Walang nagbabago sa labas hanggat walang nagbabago sa loob. At marahil ito ang iyong sandali. Marahil ito mismo ang sandali na ginabayan ka ng universo dito, hindi sa pamamagitan ng pagkakataon, kundi upang paalalahanan ka sa kapangyarihan na lagi mong taglay. Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa iyo, mangyaring ibahagi ang video na ito sa isang taong espesyal, isang taong kilala mo na talagang kailangan itong marinig ngayon. Minsan, ang isang salita ay maaaring magbago sa takbo ng isang buong buhay. Nagpapasalamat ako sa iyong pagiging narito, sa pagbubukas ng iyong isip, sa pagpapahintulot sa dalas na ito na hawakan ang iyong puso. Magpatuloy ka sa paglalakbay na ito kasama ko. Magkikita tayo sa susunod na video.